Magandang araw mga bata! Kamusta? Masaya ako na makita kayo. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pangalan at pagpapansin. Ano nga ba ang pangalan at ang pagpapansin? Unahin natin ang pangalan. May ipapakita ko sa inyo na mga larawan at sabihin ninyo sa akin kung ano ang tinutukoy sa larawan. Naunawaan niyo ba mga bata? Magaling! Tara na, magsimula na tayo. Para sa unang larawan, isang lalaking nakaputi. Ano kaya ang tawag sa kanya? Tama! Siya ay doktor. Para naman sa pangalawang larawan, ano kaya ang tawag sa hayop na iyan? Iyan ay manok. Magaling mga bata. Para naman sa susunod na larawan, ito naman ay ginagamit na panulat, lalo na ng mga mag-aaral na tulad ninyo. Ano naman ang tawag sa bagay na ito? Tama! Yan ay isang lapis. Meron pa mga bata. Tingnan niyo ang unang larawan. Maraming batang naglalaro. May mga palaruan. May mga taong naglilibang. Ano kaya ang tawag sa lugar na yan? Tama! Yan ay isang parke. Para naman sa huling larawan, may mga lobo, may mga cake, at may mga bisita. Ano kaya tinutukoy sa larawan? Tama! Ang tinutukoy sa larawan ay kaarawan. Magaling mga bata! Alam nyo kung ano ang mga tinutukoy sa bawat larawan. Tara, alamin na natin kung ano ang pangalan. Ang pangalan ay ngalan ng mga sumusunod. Ano-ano ang mga ito? Ito ay tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari. Ulitin ko mga bata. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. Tara, balikan natin ang mga larawan kanina at tukuyin ninyo kung sa anong kategorya kabilang ang mga larawan na ipinakita ko sa inyo kanina. Para sa unang larawan, ito ay isang doktor. Sa anong kategorya ng pangalan nabibilang ang doktor? Sa tao, lugar, bagay, hayop, o pangyayari?
Tama, ang doktor ay kabilang sa kategorya ng tao. Paano naman ang manok? Sa anong kategorya ng pangalan kabilang ang manok? Tao, bagay, lugar, hayop, o pangyayari? Tama, ang manok ay kabilang naman sa hayop. Paano naman ang pangatlong larawan? Ito ay ang lapis. Saan kabilang ang lapis? Sa tao? Sa lugar? Sa bagay? Sa hayop? O sa pangyayari? Tama! Ang lapis ay kabilang sa mga bagay dahil ito ay ginagamit natin. Magaling mga bata! Punta na tayo sa mga susunod na larawan. Ang parke. Ano kaya yan? Saan kaya kabilang ang parke? Sa tao? Bagay? Hayop? Lugar? O pangyayari? Tama! Ang parke ay kabilang sa lugar dahil yan ay ating pinupuntahan. Paano naman ang huling larawan? Ito ay nagpapakita ng kaarawan. Saan kaya kabilang ang kaarawan? Sa tao? Bagay? Lugar? Hayop? O pangyayari? Tama! Ito ay kabilang sa pangyayari dahil ang kaarawan ay nagpapakita ng mga pangyayari sa buhay. At ito rin ay nagpapakita ng pagdiriwang. Magaling mga bata, alam niyo na kung saan kabilang ang mga larawan na pinakita ko. Ngayon, dagdagan pa natin ang inyong mga gawain. Parehas pa rin sa panuto. Sabihin ninyo kung sa anong kategorya kabilang ang bawat larawan na ipapakita ko. Naunawaan niyo ba mga bata? Tara, simulan na natin ang gawain ninyo. Para sa unang larawan, si Lolo. Ang lolo. Saan kaya kabilang ang lolo? Tama! Ang lolo ay kabilang sa tao. Sa sumunod na larawan, ang lola naman. Saan kaya kabilang ang lola? Tama! Ang lola ay kabilang rin sa tao. Ang pangatlong larawan naman, ito ay isang bata. Saan kaya kabilang na kategorya ng pangalan ang bata? Tama! Ito ay kabilang sa kategorya ng tao. Sumunod naman, bahay. Saan naman kaya kabilang ang bahay? Magaling mga bata, ang bahay ay kabilang sa lugar. Sumunod na larawan, ang pantalon. Saan naman kabilang ang pantalon? Tama, ito ay kabilang sa bagay dahil ito ay ating sinusuot o ginagamit.
Sumunod naman, ito ay ang bestida. Saan kabilang ang bestida? Tama! Ang bestida ay kabilang sa mga bagay. Sumunod naman na larawan. Ito ay ang damit. Saan kaya kabilang ang damit? Tama mga bata, kung ang pantalon at ang bestida ay kabilang sa bagay, kaparehas lang ito ng damit. Paano naman ang aparador? Saan kabilang ang aparador? Tama! Ang aparador ay kabilang rin sa bagay. Dahil ito ay ating ginagamit upang paglagyan ng mga damit o kaya ng mga pantalon at bestida. Magagaling mga bata! Paano naman yung sumunod na larawan? Ito ay isang pari. Nakakita na ba kayo ng isang pari? Ang pari ay makikita sa tuwing magmimisa o kaya sa tuwing pupunta ng simbahan. Saan kaya kabilang ang pari? Magaling! Ang pari ay kabilang sa tao. Ang sumunod naman ay madre. Saan kaya kabilang ang madre? Tama! Ito ay sa tao rin. Magagaling mga bata! Alam niyo na kung ano-ano ang mga kabilang sa bawat kategorya ng pangalan. Tara, ipagpatuloy pa natin. Ang sapatos naman. Saan kaya kabilang ang sapatos? Tama! Ito ay kabilang sa bagay. Paano naman ang simbahan? Saan kabilang ang simbahan? Tama! Ang simbahan ay kabilang din sa lugar, tulad ng bahay. Ang tandang. Saan kaya kabilang ang tandang? Tama! Ito ay kabilang sa hayop. Paano naman ang inahin? Tama! Kung ang tandang ay kabilang sa hayop, ang inahin ay kabilang rin sa hayop. Paano naman ang huling larawan? Ang sisiw. Tama! Kung ang tandang ay kabilang sa hayop at ang inahin ay kabilang din sa hayop, ang sisiw din ay kabilang din sa hayop. Ayan mga bata, magagaling. Alam niyo na kung ano-ano ang mga kategorya ng pangalan. Ngayon naman, sa susunod na gawain, thumbs up kung ang salita ay kabilang sa pangalan. Thumbs down naman kung ang salita ay hindi kabilang sa pangalan. Naunawaan niyo ba mga bata? Kung ganon, magsimula na ulit tayo. Para sa unang salita, ito ay ang papel. Ang papel ba ay isang pangalan o hindi pangalan?
Tama, ang papel ay pangalan. Ito ay nabibilang sa kategorya ng bagay. Magaling mga bata! Paano naman sa sumunod na salita? Ang sayaw. Tama, ang sayaw ay hindi pangalan. Dahil ang sayaw ay hindi naman kabilang sa tao, hindi rin naman siya kabilang sa lugar, hindi rin naman siya maituturing na hayop, hindi rin naman siya maituturing na bagay, at higit sa lahat, hindi naman siya maituturing na pangyayari. Ang sayaw ay isang salitang kilos. Kaya hindi siya pangalan. Para naman sa pangatlong salita, talon. Ano kaya ang talon? Pangalan o hindi pangalan? Linawin ko lang, talon o sa English ay jump. Tama! Ang salitang talon ay hindi pangalan. Dahil ang talon ay tulad lang din ng sayaw. Ito ay salitang kilos. Paano naman ang pang-apat na salita? Aling Lourdes. Tama, ito ay pangalan dahil ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao. Paano naman ang salitang siya? Tama, ang salitang siya ay hindi pangalan dahil ang siya ay nagpapakita ng paghalili sa ngalan ng tao. Magaling! Para naman sa pang-anim na salita, ito ay ang paaralan. Ano kaya ang paaralan? Pangalan o hindi pangalan? Tama, ang paaralan ay pangalan dahil ito ay tumutukoy sa lugar kung saan ang mga mag-aaral ay pumupunta upang matuto. Paano naman ang pang-pitong salita? Ang Pasko. Ito ba ay pangalan o hindi pangalan? Tama, ang Pasko ay pangalan dahil ito ay nagpapakita ng pangyayari sa buhay o kaya ito ay isang pagdiriwang. Paano naman ang pangwalong salita? Sa ilalim. Ito ba ay pangalan o hindi pangalan? Magaling! Ang salitang sa ilalim ay hindi pangalan. Ito lang ay nagpapakita ng lokasyon kung saan natin matatagpuan ang mga bagay-bagay. Pang-siyam na salita, ang pusa. Ang pusa ba ay isang pangalan? Tama, ang pusa ay isang pangalan. Ito ay kabilang sa kategorya ng hayop. Paano naman
ang salitang sulat o sa English, write. O kaya, pagsusulat. Ano kaya ito? Pangalan ba o hindi pangalan? Tama! Ang sulat ay hindi pangalan dahil ito ay katulad lamang ng salitang talon at sayaw. Ito ay isang salitang kilos. Ayan, mga bata, alam niyo na kung ano ang mga pangalan. Alam niyo na kung ano-ano ang mga kategorya ng pangalan. Ngayon naman, aralin natin ano naman ang sinasabing pagpapantig. Handa na ba kayo? Kapag sinabi nating pantig, ito ay binubuo ng iba't ibang kombinasyon ng patinig at katinig. Familiar ba kayo sa iba't ibang letra? Tulad ng A, B, C, D, E, F hanggang Z? Magaling kung ganon. Dahil ang mga tinutukoy na patinig ay ang A, E, I, O, U. Sa alpabetong Pilipino ay meron lamang tayong 5 patinig. At ang ibang letra naman ay kabilang na sa katinig. Naunawaan niyo ba, mga bata? Uulitin ko. Sa alpabetong Filipino, meron lamang tayong 5 letra. 5 patinig. Uulitin ko dahil nagkamali si teacher. Sa alpabetong Filipino, meron tayong 5 patinig. Ito ay ang A, E, I, O, U. At ang ibang letra naman sa alpabetong Filipino ay tinuturing na nating mga katinig. Ano naman ang salitang pagpapantig? Ito naman ay ang paghahati-hati ng mga salita. Tara, subukan nating magpantig ng mga salita. Ayan, nakikita ninyo, meron tayong salitang aso at paaralan. Tandaan ninyo, mga bata, na sa tuwing kayo ay nagpapantig, kayo ay parang nagbabasa lamang. Kung paano nyo basahin ang salita, ganun din ang pagpapantig. Tulad nito, ang salitang aso. Paano ba natin banggitin o bigkasin o basahin ang salitang aso? A-so. Ang a at ang so ay ang mga pantig ng salitang aso. Sa madaling sabi, ang aso ay may 2 pantig. Ito ay ang a at ang so. Naunawaan niyo ba, mga bata? Subukan pa natin. Paano naman natin papantigin ang salitang paaralan? Pa-a-ra-lan. Paaralan. Ilang pantig yun? Tama. 4 na pantig. Pa-a-ra-lan. Magaling, mga bata. Marunong na kayong magpantig. Tara, balikan natin ang mga larawan kanina at atin naman itong pantigin.
Para sa unang larawan, ang salitang doktor. Ilang pantig kaya ang mayroon sa salitang doktor? Tama, 2. Doktor. Magaling mga bata. Paano naman ang salitang manok? Ilang pantig kaya ito? Tama! Ang manok ay may 2 pantig din. Ito ay ang ma at ang no. Paano naman ang lapis? Ilang pantig mayroon ang lapis? Tama! Ang lapis ay mayroong 2 pantig. Tulad lang din ng doktor at ng manok. Dahil ang lapis ay may mga pantig na la at pis. Para naman sa sumunod na larawan. Okay. Sumunod naman na larawan, ito ay parke. Ilan kaya ang mayroon sa parke? Tama! Parke. Kaya mayroong 2 pantig ang salitang parke. Ang sumunod naman ay kaarawan. Ilang pantig kaya ang meron sa salitang kaarawan? Tama. Bilangin natin sabay-sabay. Ka-a-ra-wan. Kaarawan. Merong 4 na pantig sa salitang kaarawan. Magagaling mga bata. Ayan. So alam niya na kung ano ang pangalan at ang pagpapantig. Para lubos ninyong maunawaan ang pangalan at pagpapantig, balikan natin ng mabilis kung ano-ano ang mga ito. Ulitin natin na ang pangalan, ito ay ang mga ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. At ang salitang pantig naman ay binubuo ng iba't ibang kombinasyon ng patinig at katinig. Ang pagpapantig naman, ito naman ay ang paghahati-hati ng mga salita. Ayan mga bata, alam nyo na kung ano talaga ang pangalan at ang pagpapantig. Masasagutan nyo na ang inyong mga modules. Bago tayo magtapos mga bata, bilang isang guro o bilang iyong guro, gusto ko kayong paalalahanin na ugaliin magbasa ng mga aklat upang madagdagan ang inyong kaalaman. Ayos na yun mga bata? Kung ganon, maraming salamat sa inyong pag-attend sa ating klase. Magandang araw mga bata!